decision to allow foreign missiles in the Philippines. Ang sabi niya po, papapasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan ng kalaban niya. Any comment po, Yusek? Salamat. Yes, the President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippine. Kapag ka po kayo may nakikita na po na fake news, ito po ay mai-alarma agad sa taong bayan. So we need your help. Okay, now, maaari na po tayong tumanggap ng mga katanungan mula sa kapita-pita ng MPC. Okay, first question, ma'am, is from Chloe Ofana, Business World. Good afternoon, Yusek. Ano po yung napag-usapan kanina sa economic managers meeting? Nandito na po kanina si... Pero Ibigay ko wala po muna. Ma'am, babalikin ko po kayo. Well, this was the briefing of Secretary RC of DepDev, no? Formerly NEDA. He was explaining the trend, which was bumababa na nga. Pero anyhow, I think na-categorize niya on different aspects, like what is the impact of the oil price hike or the volatility of the prices of oil, what's the impact on our OFWs, what's the impact of on the remittances, kasi malaki din yung contribution ng Middle East sa remittances natin, and then combining all that with our exports and imports and our trade with Israel, for example. Yun yung inassess ni Secretary RC. And with the current situation na mukhang hindi na mag-escalate or it's slowing down or there's ceasefire, hopefully it lasts longer, no? There's ceasefire among all the countries involved. And I think inad yun ni Secretary RC na, of course, the Iran and Israel will always have conflict. Pero yung ibang countries baka hindi na ma-involve. So, combining all those, his team, I think, his department made an assessment on the impact on inflation as well as on the growth of on the GDP of the Philippines, on the growth. So, with all those considerations, I don't have the numbers here kasi na-present lang yung kanina, but the impact is so minimal to our economy that doesn't seem alarming as of now. Basta hindi lang siya aakyat ulit or the conflict worsens. So those are yun yung na-present ng and along with Secretary RC of DepDev, there was all the agencies were there, including Department of Foreign Affairs, Department of Finance, Secretary Recto was there, Secretary Go, all those involved. Pati Labor was also there, Energy was also there. So lahat po na concerned agencies nandun. And I think that was the feeling eventually na the impact won't be as alarming as of for today, no? We'll see tomorrow kung may changes pa sa situation sa Middle East. But everybody's closely monitoring what's happening there. Thank you po. Thank you, Chloe. Thank you, Ma'am Sharon. Next question. Maraming salamat po. Richmond Quevedo, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. Tawid po tayo sa technology. On the topic of AI, ma'am, last week a local official went viral over her alleged use of artificial intelligence for a prayer, which garnered negative reactions online. Now po, the government is counting on AI to boost digitalization and modernization of technology. While AI can be used for a lot of ways, and even bad ones, is the president looking to have regulations for AI or at least a creation of framework to promote responsible AI use? Nagkaroon po ng sectoral meeting noong May 20, 2025. Ang Presidente, ang Pangulo, kasama po ang DOST. At pinag-usapan po nila yung National Artificial Intelligence Strategy for the Philippines. At ngayon po ay nagagawa na po sila ng framework at
pati po yung pag-develop po ng hubs na ang focus po ay on understanding artificial intelligence. Ang inuutos po ng Pangulo ay magkaroon po ng tuloy-tuloy na pag-aaral patungkol po sa AI, advantages at disadvantages po nito, ang application po nito sa bansa at yung mga best practices nito sa ibang mga bansa. At magkaroon po ng regular na policy recommendations and research findings. So, nandun naman po. Follow-up lang po. Papalapit na po ang SONA and there may be an effort to spread misinformation targeting not just the President but other public officials as well. Ano po ang mensahe ng Palasyo patungkol po dito? Unang-una po, pagbubutihan po ng gobyerno ang trabaho para po ito ay ma-reduce o masawata ang fake news at hingin din po namin ang inyong tulong patungkol po dito dahil sa media po, social media, sa mainstream media, malaking tulong po. Kapag ka po kayo may nakikita na po na fake news, ito po ay mai-alarma agad sa taong bayan. So we need your help. Thank you po. Thank you, Richbon. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, VP criticized the country's foreign policy and the administration's decision to allow foreign missiles in the Philippines. Ang sabi niya po, papapasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan ng kalaban niya. Any comment po, Yusek? Salamat. Yes, the President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippines. Thank you, Clay. Eden Suarez. Yes, good afternoon po. Bagaman mayroong mga pagbaba sa presyo ng langis ngayon na nabanggit ng DOE, mataas man o mababa po yung langis ay mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin. Ano po yung mga specific na hakbang o direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po mapigilan yung patuloy na mataas na presyo ng bilihin, hindi na lamang po yung pork ngayon, maging yung manok ay tumataas din po ang presyo. Noong nakaraang buwan po ay nagkaroon po ng report ang PSA na may mga goods na bumababa po ang presyo. Hindi na po lahat ng mabibili sa merkado ay mahal. At tandaan po natin, pati po ang presyo ng bigas ay bumababa na rin. At may ginagawa po, ayon na rin po sa direktiba ng Pangulo. Ang isa po na mababanggit ko po na ginawa po at naging successful po, si DI Secretary Cristina Roque, ay nagkaroon po sila ng kasunduan ng Canned Sardines Association of the Philippines kahapon po, June 23, 2025, at napagkasundoan na hindi po itataas ang presyo ng dilatang sardinas. So, sa ngayon po, at sabi nga po, mananatili na 21 pesos ang suggested retail price ng bawat 155 grams na lata ng sardinas. So yan lang po muna maiulat ko at hihingi po tayo ng karagdagang ulat sa DTI kung ano pa po ang maaari nating maibahagi sa inyo. Yung pong pork and chicken price po yung mataas, ano po yung ginagawa ng DA dito? Napag-usapan na rin po natin dati yan at nasagot na po natin na medyo may tumataas nga po na presyo dahil sa kailangan po na magkaroon ng bakuna yung ibang mga baboy. At hihingin po ulit natin ay ibang detalye kung ano po ngayon ang prevailing price sa market po ng baboy at ng manok. Pero wala pong ASF ngayon. I think hindi po yun lang yung main reason bakit tumataas po yung presyo ng baboy. Ang sinasabi po ng mga biyahero ay parang hindi po kontrolado ng DA yung presyo sa yung farm gate price. Yun. Okay po, tatanungin po natin si DA Secretary patungkol po dyan kung may katotohanan po ang report na yan. Thank you, Eden.